Pero dito, puntahan tayo na dating Pangulong Duterte handa ang kaso laban kay Senator Trillanes. So, ididemanda daw niya to sa Trillanes. Siyempre, malakas ang loob ni Trillanes dahil according to PRD, ito daw ngayon ay ang first draft pick, kumbaga ang LeBron James, ang Kobe Bryant, ang Michael Jordan ng Malacanang. So, lumalabas dito na the fact na pinatawag siya ng Quadcom, diyan, ibig sabihin, totoo yung sinasabi ng Iglesia ni Cristo na ito daw ang nagpapatakbo ng hearing ng Quadcom. According to Iglesia, to INC, doon sa kanilang interview na ito, hindi nila dinay yun. Quadcom never denied it or did not deny it. Itong si Trillanes, hindi rin niya dinanay yun. Why? Because may CCTV footage. Do you remember? Nung binalita natin yun, may CCTV footage na ito daw, mokong na to, labas-pasok dyan sa isang kwarto dyan sa sa Congress. So, lahat daw ng mga sumbong dito or issues dito, ito daw ang nagpapatakbo at ito daw ang nagmamando. Balita nga daw na ito daw ay ganito na ni Tamba at ito daw ay may connect na sa Malacanang. Di umano ha. So that's according to PRD. Kaya malakas ang loob nitong mokong na to. Malakas ang loob nito dahil palagay ko itong tulongges na to, palagay ko there's something kumbaga yung what's in it for me, di ba? Palagay ko meron yan na malupit na kapalit sa ginagawa niya kasi yung mantakin mo, they hired an expert na sinungaling para lang sirain ang pangalan ng mga Duterte. Ito talagang administrasyon natin, napansin nyo, mahilig kumuha ng mga sinungaling. Napansin nyo, lahat ng mga vloggers nila puro sinungaling. Pinagkukuha nila puros mga sinungaling, dating DDS, ngayon mga sinungaling na. At parang tila mo never sila naging Duterte diehard supporter sa buhay nila. So the fact na itong si Trillanes appeared in the Congress nang hindi naman siya nag-appear before, hindi naman siya nagpasa ng kanyang affidavit dito before, bakit siya nandiyan dyan? Ibig sabihin, yan na yung alas nila. Yan na yung pinaka-star player nila. At ibig sabihin, totoo yung scoop ng blind item or yung information na nanggaling sa INC na ito ang nagpapatakbo ng hearing diyan sa Kongreso. Hindi nila dininay yan. Hindi din nila yung Trillanes yan. So anong ibig sabihin nun? Takot sila na ilabas ng INC yung CCTV footage na talagang ito si Tolonges nandiyan sa tuwing may hearing. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte, si dating Senador Antonio Trillanes III kaugnay sa akusasyon nito na may kinalaman sa bank accounts niya at ng kanyang pamilya. Narito ang balita ni Franco Baranda. Hindi na palalampasin pa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga ginagawang paninira ni dating Senador Antonio Trillanes IV at sa kanyang pamilya. Sa naging pagdinig ng House Quad Committee noong November... Tingnan nyo, anong action ni PRD? Sobrang malala na tong tao na to, hindi kasi pinapatulan, kaya salita ng salita at panay ang pagsisinungaling. So this time, patulan na natin kasi masama na itong mga pinagsasabi niya at padagdag na ng padagdag diba? So yun ang reaction ng isang tao na alam mong hindi totoo yung sinasabi nitong tao na to. Tama? Because in order for you to file cases like the libel case against a person, you have to deny it first. So when you file cases ng libel, it means you are denying it already. So hindi totoo. Tingnan mo si Bongbong Marcos. Nasaan si Kati Binag? Nasaan si Bongbong, Lagdameo, kung sino-sino pa. Nasaan si Kati Binag? Si Kati Binag nasa Pilipinas. Kaibigan nila yan. Bakit hindi nila dinidemanda si Kati Binag? Diba? Ang daming sinabi ni Kati Binag na sila daw ay ganito, sila daw ay ganyan, sila daw ay ganito, sila daw ay ganyan. Mga sumisinghot, ganito, ganyan. Bakit hindi dinidemanda ng mag-asawa si Kati Binag? Kasi nga, pag dinimanda mo si Kati Binag,
you are denying na addict ka. Now, if you deny na addict ka, papaano mo patutunayan na hindi ka addict? Magda-drug test ka. Pag nag-drug test ka, yari ka. Magpa-positive ka. So, manahimik ka na lang. Tama? Manahimik ka na lang. At sa PRD, mananahimik na lang ba siya doon sa sinabi ng Trillanes? Hindi. Putangin na, hindi totoo yun. Ba't ako mananahimik? 13, kung saan matapang na humarap ang dating Pangulo, muling binuhay ni Trillanes ang bintang na may milyon-milyong pisong pumasok sa bank account nito at ni Vice President Sara Duterte mula 2011 hanggang 2015 at bago tumakbong Pangulo, sinoy Davao City Mayor Digong. Sa social media live ni former Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, tumawag ang dating Pangulo kay Panelo para sa pagsasampa ng kaso laban kay Trillanes. I have to file libel cases against him. Ikaw mo yung abogado. So, para baka sabihin ng tao, totoo. Sabi ko na isang kalpiting doon, wala. Ayaw ko na lang magsalita. Basta ako mag-file ng kaso. Patunayan niya sa korte kung puro ka palastugan na figures. Tama yun kasi kailangan na talaga PRD, dapat nga noon pa kailangan na talagang filean mo to ng kaso para matapos na to. Pag nalaman ng korte na hindi totoo itong mga dokumento ni Trillanes, hindi niya na yan magagamit ever. Hindi niya na yan magagamit sa iyo ever kasi nga pinatunayan na ng korte na peke yung akusasyon niya na yan. Diba? So dapat noon pa para sana itong punyetan to hindi na sana hindi na sana niya magamit yung mga issues na yan. Kasi recycled ito, sobrang recycled na to. Sobrang recycled na talaga to. Wrong spelling pa yung Sa Quadcom hearing, una nang sinabi ni dating Pangulong Duterte na walang katotohanan at puro kasinungalingan lang ang mga pinagsasabi ni Trillanes. Sabi ko nga kung totoo yan, I will ask my daughter to resign as Vice President. At yung anak ko, Mayor, mag-resign dapat. Dapat lang kung totoo. At ako, wala naman akong posisyon. Sinabi naman ni FPRRD na ang pagpatol niya sa mga walang katotohanang akusasyon ni Trillanes ay para turuan ito ng leksyon. Kaugnay nito, sinabi ni Panelo na isa rin sa mga legal counsel ng dating Pangulo na inihanda na nila ang kaso laban kay Trillanes. Ngayon, yung opisina ng aking anak at saka ako, nagpiprepare na ng build-up case dito sa kaso nito. So, yung present niya, saan galing yun, para magawa na yung pagsasampa ng kasong formal. Propaganda naman na nakikita ni Attorney Sal kung bakit paulit-ulit na ibinabato ni Trillanes ang issue ng bank accounts ng mga Duterte. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Franco Baranda, SMNI News. Di ba? So, dyan mo talaga makikita na ito si PRD, the fact na he's denying it, it means hindi talaga totoo. Kaya dito mo malalaman kasi katulad niyan, when you accuse some congressmen pagka inano mo sila, inaccuse mo sila of nangungurakot, they should answer. Kung hindi totoo yun, they should answer na hindi totoo yun. Itong relo ko, binili ko to, peke lang to sa Green Hills. Peke lang to sa Divisoria ko lang binili to. Ganon. Hindi The fact na tahimik sila doon sa akusasyon natin na siguro magnanakaw kayo, ba't ang mamahal na relos nyo? Siguro magnanakaw kayo, bakit ang dami nyo mga bulletproof na sasakyan? Diba? The fact na hindi sila sumasagot doon, it means mga bossing na na medyo totoo yung mga natin, yung ating mga pintang sa kanila. Di ba? So ito isa pang balita kay Inday Sara, tinanong siya kung siya ba ay a-attend
hindi ko alam, parang naano na yata niya to nasagot na yata niya to. Pero sige nga, tinan nga natin tong balitang to. Sabi ko sa inyo, hindi ko pinapanood tong mga balitang, nire-reactionan ko na ng kasabay nyo. Narindigan si Vice President Sara Duterte na hindi pa rin siya dadalo sa anumang pagdinig na gagawin ng mga kongresista. Kung bakit, alamin natin sa balita ni Sheena Torno. Hindi man nila ako tinanong kung... Sinagot ni Vice President Sara Duterte ang mga isyong ipinupukol laban sa kanya sa kung bakit hindi siya pumupunta sa mga pagdinig ng mababang kapulutan. Sabi ni Hitokiri Zeros, kasuhan na din sana mga vlogger na bumababoy kay PRD. Hindi ugali ni PRD yan. Yung mga vlogger na bumababoy sa kanya, ano yan kabuhayan yan. Yan ang pinapakain nila sa pamilya nila. Yan ang So, thankful pa si PRD kung dahil sa pagtutrol ng mga kupal na yan, napapadala nila sa eskwelahan mga anak nila, napapagamot nila yung mga anak nila, na yung napapakain nila yung pamilya nila, somehow si PRD nakapagbigay pa ng trabaho. Hindi na dapat pansinin ni PRD yung mga vloggers. Hindi niya ka-level yan. Never si PRD na naging primadonna at never siyang naging cheap pagdating sa mga bagay-bagay. So wala yan. Kaya nyo lang, ang pinakamaganda niyan, yung mga bumababoy kay PRD na mga vloggers, just do not watch them para hindi na kayo maaborito. Tulungan ng Kongreso. Sa isang media interview, nilinaw ng Vice Presidente na isang beses lamang siya nakatanggap ng imbitasyon mula sa Kamara kaugnay sa budget hearing ng Office of the Vice President at hindi na raw ito nasundan pa. Sa unang-una, pumunta ako, umupo ako doon, hindi man nila. So nasagot naman na ni Inday to. And ako para sa akin, feeling ko hindi na talaga dapat si Inday umattend sa budget hearing na yan. Kasi nga sinabi naman na niya na if you wanna give it to me or not, go ahead. Kung ano magiging outcome ng budget ko, go ahead. Ngayon, dyan sa Senate, the reason why pumunta ako dyan is because mas nire-respeto ko yung mga tao dyan, because again, these people are being these people are being voted by the nationals. Itong mga congressman, handful of people, not even more than 10,000, 20,000 voters. Or wala ito, may hinang mga nilalang itong mga distrito na yan ng mga congressman. Kaya tama lang, Inday Sara, na wag mo nang masyadong pag-aksayahan ng panahon yung mga kupal na yan dahil sayang lang ang oras mo dyan. Ano pa ba mga balita natin? Yan na yung kay Cardema. Sige, bukas na lang natin yan. Pag-usapan natin na bukas yung sinasabi ni Cardema. Kasi ngayon yung asawa niya, kapatid ni Cardema ay parang medyo binababoy-baboy ngayon na kesyo elementary lang daw. Grade 2, nagbabasa, whatsoever. Tangina nyo. Si Bongbong Marcos nga, hindi nga ng speech nang hindi nagbabasa. Si Romualdez nga, si Romualdez nga, di ba? Naghahatid ng speech niya sa Congress. Tangina, mali-mali pa yung Tagalog. Sinisita niyo yung medyo kinakabahan na pagbabasa ni Cardema ng statement niya sa ito, pakita ko lang sa inyo. Yung statement nito ni Cardema, yung kapatid nito ni dating Duterte youth na si Cardema, ayan. Dati siya dati yon, naging asawa niya, tapos ngayon eto na. So itong aling to, kapatid niya yata ito. Makita nyo naman, di ba, itong kapatid niya na to, medyo kabado talaga kasi first time niyang ginawa yan. Pero at least matapang siya, hinarap niya lahat ng mga congressman. Ito si Tambalustos, maghahatid ng speech, Tagalog, balubaloktot pa. Ito si Bongbong, maghahatid ng speech, minsan i-interviewin mo, uutal-utal pa. Ginagawa nilang katatawanan etong babaeng ito na para sa akin ay sobrang tapang. Asawa niya ba yan? Alam ko kapatid niya yan. Kasi may nakita akong, alam ko asawa niya to. Pero parang may nakita ako na isang column na kapatid daw niya to. But anyways, kapatid, asawa, okay, sige, asawa na kung asawa. So sinasabi nila na ito daw asawa ni Cardema ay wala daw aral. Tanginang yabang ninyo ha. At tingnan niyo muna kung paano mag-speech
yung mga kupal na mga idol nyo, sila Hontiveros, yan sila Castro na nagbabasa. Inaano nyo yung sobrang kaba nitong asawa ni Cardema, samantalang yung kabang-kaba na si Franz Castro, tagal-tagal na bumabatikos kay Duterte, takot na takot pa. Anyways, ayan, maraming salamat sa lahat ng mga nagpakulay sa ating channel. Syempre, lahat kayo, kilala niyo yung mga sarili niyo. Maraming salamat sa inyo yan. Kay Jake Arsobal, tanggalin ko lang to. Yan. Kay Jake Arsobal, kay Nanay Morning Dew, kay Miss Jack, syempre ang kanyang mister na poging-pogi, si Mr. Jack, si Brian Flomino, Rowena Okada, Raquel Boleza, kay Nancy Fukumura, Warbius Duck, Elizabeth Gash, Teodi, Psycho, Esmeralda Basay, Jovi Kum, si Minimalist, si Sally Paderna, si Jake Arsobal, Ratch B, MG, kay Ninong Randel, at syempre kay Efren Cruz, at syempre sa lahat ng mga nag-like, sa lahat ng mga nag-share, maraming salamat po sa inyo, at syempre sa lahat ng mga nanonood at sumusuporta sa Banateros Brothers, maraming salamat. Again, congratulations Coach Oli, at sa lahat ng mga naman nagko-congratulate sa atin dahil sa ating award na marireceive tomorrow. Abay, maraming salamat in advance. Hindi po posible ang lahat ng yan kung hindi dahil sa inyo, pagmamahal ninyo, suporta ninyo at tiwala ninyo. Mabuhay kayo. Yung tatanggapin ko pong award bukas ay para sa atin pong lahat, kaya magse-celebrate tayo pagka nakuha na natin yan. Maraming salamat sa inyo lahat. God bless you, God bless us all, and God bless the Philippines. Kita po tayo ulit bukas, same time, same channel. You're amazing. Happy afternoon dyan sa Pilipinas. Syempre, happy morning sa mga taga Europe and Middle East, and magandang madaling araw na dito sa ating lugar kung saan tayo nandoon. And mga bossing, bukas magla-live tayo. Performance will start momentarily.